Hindi ko alam kung tama tong decision ko. Wala akong hawak na pera. 15 days ako sa Cebu. Hello everyone, welcome back to my channel. Dito na tayo sa Cebu, yes. Thank God safe tayong nakalapag. So, bali sa mga sandaling ito ay pabiyahe na ako papuntang Hagnaya Port from Cebu North Bus Terminal. So, ang una nating destinasyon sa probinsya ng Cebu ay ang isla ng Bantayan. Ang Bantayan Island ay located sa northwest coast ng Cebu. Sa isla ng Bantayan nag-shoot ang pelikulang Kamsawi, which one of my favorite Pinoy movie. If you haven't seen it yet, I recommend you guys to watch it. Maganda siya. Guys, mga mini vlogs lang ang mga post natin para hindi naman kayo maboring. Hindi na nga exciting tong vlog natin ang haba-haba pa, di ba? Kaya mga short videos lang, 5 to 10 minutes, okay na. Bali, ang gagawin natin para ma-breakdown ko din sa inyo yung mga gastos at bawat bawas sa 5,000 na hawak natin ay hanggat maaari sasabihin ko lahat ng ginagastos ko. Pagkain man yan or necessary transportation para masubaybayan lahat natin kung kakasya nga ba ang dala kong pera sa 2 weeks na Cebu trip natin na ito. Ayan, so ipapakita ko lang ang simpleng room na nabook ko dito sa Bantayan Island. Hindi po ako maarte sa matutuluyan, no? Ang mahalaga may matutulugan ako. Yun lang yun. Actually, ang video na to is nung pa-check out na ako eh. Nung tinitignan ko kasi yung phone ko is hindi ko na videohan nung nag-check-in ako. Kaya ayun, nung nag-check out na lang ako. Actually, maraming hostel na mas mura pa sa room na ito. Ayos lang sa akin na may mga kasama ako sa kwarto. Kasi isa yun sa cool na part ng pagiging backpacker na pwede nyong ma-experience. Yung marami kayong makakasalamuhang iba't ibang tao at nagkukwentuhan ng iba't ibang mga karanasan sa buhay. Hindi lang sa pagta-travel. Pero kinukonsidera ko rin naman na makakaistorbo ako sa iba kung magvi-video ako sa loob ng shared room or dormitory, di ba? Madalas pa man ding malakas ang boses ko kaya para hindi tayo makaabala sa iba, kwarto ang pinili kong i-book. So this room is at Hibiscus Dive Inn. Nasa screen ang location. You may check them out on Facebook or booking platforms like Agoda or Klook. Binook ko ito last year pa, bandang August on Klook app, amounting to 1,640 pesos for 3 nights. But please be advised that rates are subject to change from time to time without prior notice. Okay, so nandito na tayo sa Bantayan Island and kakain na ako. At actually, ito yung pinaka-first na meal ko. Kaya sobrang gutom na gutom ako. Yan, so ang kakainin ko ngayon is pang breakfast lang talaga. Actually, sabi nga ni ate malamig na pero okay lang naman sa akin kasi sobrang gutom ako. Bumili lang ako ng manok, ng fried chicken, 25 pesos to. Tapos ang lahat nito, 120. Kasi may kasama pa siyang nagpaluto ako ng cup noodles. Ayan, so para sa akin parang expensive na to, luxurious na to ni. Kasi sa budget nga natin, di ba? So kakain muna ako. Plus juice na 10 pesos. So guys, sobrang gutom na gutom ako. Alam nyo ba na umabot ng parang 15 hours yung biyahe? Kasi syempre may mga delay pa. Maghihintay pa ng mga pasahero sa mga bus. Ganyan. Pero okay lang naman. Ang mahalaga doon, safe tayong nakarating. Ang dami kong mamimiss na mga activity dito sa Bantayan Island. Pero hindi ako nanghihinayang sa araw. Hindi ako malungkot. Kasi hindi naman to yung huli na pagpunta ko rito dito sa Cebu. Parang kinukonsidera parang patikim kumbaga. Kaya hindi ako nanghihinayang kung napakaraming activity ang hindi ko magagawa. Kasi sa sitwasyon ko nga rin naman, di ba? Napaka-limited ng source natin or napaka-limited ng pera natin. Kaya nang sabi ko nga dun sa unang clips na 5,000 lang or more or less yung dala ko. Kaya titipirin natin yun. No? Ayan, so may mga ginawa kong katanungan na sasagutin natin tungkol dito sa trip na to para naman malinawagan yung mga manonood, no? Kasi baka mamaya nalilito sila na bakit tinuloy mo yung trip ni, alam mo naman kulang yung pera mo, mga ganyan, no? So, sasagutin natin yung mga katanungan yan. So guys, uulitin ko. So, yung reason bakit ako na short sa trip na ito is dahil may mga pinagugulan ako ng pera at minsan hindi may iwasan talaga na kailangan mo yung unahin kaysa sa mga ganitong bagay. Ang hindi ko lang in-anticipate talaga is ganito ako masya-short. Well, fortunate pa nga ako kasi na-book ko na ng advance yung ticket ko at saka mga accommodation ko. Kaya hindi ko kailangang magbayad
pag pumupunta ako sa mga destination. Kaya yung 5,000 na sinasabi ko, hindi yun as a whole na magagastos sa trip. Yun lang yung pocket money na dala ko. Yun lang yung nasa pitaka ko na kailangan nating tipirin at kailangan nating pagkasyahin. Meron ba akong regret sa pagtuloy ko sa trip na to kahit alam ko na kulang yung pocket money ko? Hindi. Kasi para sa akin, parang itong pangalang yung introduction para sa akin sa trip ko sa, hindi lang dito sa Cebu, kundi sa Visayas region. Oo, ito yung una pero hindi ito yung huli na pagbisita natin dito sa Cebu. Mauulit at mauulit to, gagawa tayo ng revenge trip at sana sa susunod matapos na natin or magawa natin yung mga activity na hindi natin nagawa ngayon. Next question. Am I sad about the situation? Yes, pero hindi rin ako ganun kalungkot kasi alam ko naman na maraming pagkakataon na makakabalik ako dito sa Cebu upang gawin ulit yung trip na to at hopefully wini-wish ko na yung next na pagpunta ko rito, lahat ng activity na plinano ko magawa na. Okay, last question. What makes you decide to continue even if you don't have enough pocket money? Is because sayang yung mga ticket at saka mga voucher ng hotel na binook ko kasi lahat yun non-refundable. Kaya instead na masayang lahat ng nagastos ko, tinuloy ko na lang kahit kulang yung pera ko. Hindi ako expert sa pagbabudget pero at least marami akong knowledge sa pagbabudget while traveling. Kasi hindi ito yung first time naman na pag-travel ko mag-isa. Kasi most of the time, pag nagta-travel talaga ako, mag-isa ako. Mahilig ako sa solo travel. Kaya sanay na ako na nasi-short minsan or sanay na ako na kulang yung pera ko pag nagta-travel ako. Pero not to the extent na kailangan ko nang magpa-rescue or kailangan ko nang tumawag, na call a friend para tulungan ako. Hindi naman sa ganun. Yan guys, pasensya na tatapusin ko na muna itong pagkain ko. Tapos I think matutulog na ako. Bukas na ako pupunta sa dagat. Gaya ng sinabi ko dun sa mga listahan na dapat nating gawin para makatipid tayo. Isa doon ang hindi pag-avail ng mga activity. Pagkatapos ko siguro kumain, magpapahinga lang bago matulog para maaga ako magising bukas. Good morning everyone! Dito na natin dito sa Bantayan Island. At nagising nga ako ng maaga para maglakad-lakad sa beach. Ang pagkakaalam ko in general, ang pangalan ng public beach dito is Kota Beach. Di ko sure ha. Kung i-research nyo kasi, napakaraming mga beaches ang lalabas pero sa tingin ko, ibinigay yung mga pangalan nila nung may-ari ng property. Kasi guys, I think halos karamihan na ng mga beaches dito sa Bantayan Island, not only here in Santa Fe area, is private owned na. Kaya nga ang mga may-ari siguro ang nagbigay ng mga pangalan sa kani-kanilang mga beach. So anyways, hindi ganun kainit sa umaga or I think sa araw lang na ito. Pero ang sarap maglakad-lakad kasi hindi pa tirik ang araw at saka low tide siya. Sabi ni ate sa Hibiscus Inn na bandang 10 AM onwards pa daw lumalapit talaga yung tubig. Kaya sa mga ganong oras masarap magtampisaw kasi mababaw ang tubig at saka napakalinaw. Since halos karamihan na nga dito sa kahabaan ng beach ay puno na ng mga resort, mahirap maghanap ng pwesto kung ikaw yung gustong laging umiiwas sa crowd. Pero dahil mahaba din naman itong beach ng Bantayan is makakahanap kayo ng sarili nyong spot nang hindi punuan, gaya ng nahanap ko. Puntahan natin yung beach. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-low tide ngayon. Kasi pwede kang maglakad hanggang sa gitna eh. Pero I think sa gitna is parang malalim na konti. Pero tignan nyo to. Yan. So low tide sa oras na to. Yan siya. At hindi ganun kainit. At tignan nyo ayun so doon ako pumwesto doon bandang doon. Yan. Hindi ko nga alam kung private property din yung pinestuhan ko baka mamaya masita na ako. Kaya anyways, wala pa naman at saka wala namang nakalagay na private property kaya hindi ko lang alam.
At ayan na nga mga kachabs! Bandang 11 na to eh. Nakapagtampisaw na ako nito ah. Hindi na ako nag-video noon kasi guys, hindi naman waterproof ang phone ko. At kinabit ko din sa gimbal or stabilizer yung phone ko. Hindi po mga waterproof ang gamit ko kaya kailangan kong ingatan. Ang ganda niya. Okay na ako kahit walang activity or tours sa ngayon. Sulit na sulit ako sa dagat pa lang. Guys, adik na adik po talaga ako sa dagat. Okay lang po sa akin na mangitim sa beach at magmukhang malutong na lechon. Basta ang sa akin, dagat is life po talaga.